Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, Sa Bigman Hobby Shop, salid ang galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Bigman Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, alagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Bigman, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Gun techs namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Bigman, best service in the land. Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Bigman. Dito sa Bigman, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bigman, best service in the land. Bigman, tara na, sumama ka na sa Bigman gang. Okay, another day, another airsoft for our ka-airsoft for tonight. Okay, no? Ganun pa rin, pahabol pa rin to, okay? May mga nakapack na tayo na mga item natin for shipping. So, yung mga kanina, yung mga nilive natin, no? Tapos, dire-diretso pa rin tayo. So, may mga nag-walk-in sa atin mga airsoft kanina. Tatlong nag-walk-in, then dalawang nagpa-repair. Sad to say, yung yung unit na na pinapa-repair ay hindi naman sa amin nabili, no? Okay mga airsoft, no? Meron lang ako mga tanong dito. Okay, pero wag na muna natin sagutin to, no? Dito naman tayo, focus na muna tayo, no? Pero yun nga, kailangan ko lang ipaalam sa inyo na umaano na, nawawala na yung init sobra, no? Nakakalungkot kasi yung init pabor na pabor sa airsoft natin, di ba? Napapansin nyo ba na pag mainit yung paligid, yung magazine natin ang tagal lumamig? Di ba? Alam ko napapansin nyo yan. Pag mainit pa yung magazine mo, pag yung magazine mo hindi pa siya lumalamig, ang lakas pa ng putok ng airsoft natin, di ba? Ngayon, pag lumalamig na yung magazine, humihina na. Hindi ko lang alam kung umuulan dyan sa lugar ninyo, pero dito sa amin, ang lakas ng ulan kanina, no? Habang meron akong konting kinakalikot ng mga unit, so nagko-chrono ako, hindi ko gano'ng makuha yung tamang chrono niya, naiinis ako. Pero wala tayong magagawa doon, syempre. Hindi naman natin kontrolado yung ano, 'di ba, yung klima, okay? Meron lang katanungan dito, Bigman, meron ba kayong fixed outer barrel na premium, yung pinaka high-end for a 6.0 pistol? Actually, marami kami niyan. Meron kami niyan. Pakitaan ko lang kayo mga ka-airsoft, ha. Marami kami niyan kasi, syempre, yun naman talagang linya namin, di ba? Yung pag-fix outer barrel, okay? Ayun. Okay, pakita natin. So, marami kami niyan. Fix outer barrel na pang 6.0 na mga unit. Marami kasi iba-iba ang ang 6.0. Meron sa WE, meron dito sa KJ Works, meron sa, 'di ba? Meron sa No Breach, yan, mga 6.0 yan eh.
meron sa AW Custom, iba-iba yan, no? Ngayon, so itong hawak ko nito is a fixed outer barrel na match na pwedeng-pwede sa isang 6.0 by the KJ Works. So, ayan, makikita nyo. Yan, fixed outer barrel, oh, yan, oh. Yan ang fixed outer barrel ng KJ Works na 6.0, okay? What I mean is, lahat ng 6.0 kakasya to. Lahat ng 6.0, pwede i-upgrade sa ganito fixed outer barrel. This is not an ordinary fixed outer barrel. Kung makikita nyo, twisted siya. May twisted design siya, di ba? Ayan, okay. Tapos, syempre, iba pa rin ang fixed outer barrel ng mga 6.0 na WE, di ba? Halimbawa, ano bang 6.0 sa WE? 2011 T-Rex, I-Rex, sorry, no? So, island barrel. Okay, island barrel. Ang I-Rex kasi is island barrel. Ibig sabihin, meron siyang ibabaw. Ayan, no? Brass version naman to, no? Kung yung kanina stainless steel, ito pang 6.0 na, ayan, makikita nyo island barrel, oh. O, di ba? Yan, brass yan. Brass, ibig sabihin, tanso. Ang bigat, mga ka-airsoft, no? Ang bigat niyan. This is for the fixed outer barrel na brass ng I-Rex, 2011 I-Rex High Kappa. Ayan, oh. Ayan, di ba? Island barrel yan, okay? So, ngayon, iba pa rin yung kay AW Custom. Ang pinakasikat na AW Custom is the Coco Martin Edition, di ba? Ayun, meron rin tayong fixed outer barrel yan. Yung pinakita ko nung nakaraan, okay? Papakita ko lang rin ulit, no? So, fixed outer barrel, ayan. Stainless steel na fixed outer barrel ng 6.0 na AW Custom. Ayan, makikita nyo. Diba? Ang ganda, diba? Tama, tama, pang ibabaw. Tama ba ako? Oo, tama. Para dun to. Ayan, fixed outer barrel niya, diba? O, ayan. O. Tama. Medyo nag-aalaman pa ako. Pero tinignan ko, kinumpare ko. Yeah, tama. Ayan. Meron ding brass version. Ayan, brass version. Ayan, tanso na version. Ayan, okay, no? Okay, so lahat ng version naman, so far meron tayo lahat ng sikat na version. Wala lang tayo is yung mga by order, no? By order, yung mga hindi ganun sikat na version like alimbawa mga Sig Sauer, like Beretta, 'di ba? By order 'yon. Kumbaga, hindi always available 'yon. Pero kung sakasakali, meron din naman, kaya rin naman natin i-provide. For example, alimbawa, Beretta. Ayan, meron tayo rito. Makikita niya. Yan, this is a fixed outer barrel. Ang ganda, naka-knurling, naka-knurling, no? Ayan, fixed outer barrel ng Beretta. Ayan, makikita niyo yan, no? Di ba? Iba-iba kasi ang itsura ng outer barrel, no? Ayan, katulad dito sa Beretta, kung mapapansin niyo, wala siyang tenga dito sa baba, di ba? Ayan, lahat naman ng version meron tayo, pakitaan ko kayo ng Glock version, ng fixed outer barrel ng Glock. Ayan, di ba? Fixed outer barrel ng Glock, stainless steel. Meron tayo. Ayan, slatted siya. Meron din tayo nito twisted, no? Twisted yung design. So, ayan. Lahat ng fixed outer barrel, meron po tayo, no? Hindi naman sa pagyayabang, pero kailangan kasi kompletuhin yan. Kasi, syempre, mga ka-airsoft natin, magkakaiba yung unit, iba-iba yung unit, di ba? Kaya, huwag kayo mag-alala, no? Tapos, ano pa ba? Ayun, basta, ayun mga ka-airsoft, no? Hindi ko lang ganong makalikot to mga to, pero kompleto po tayo ng fixed outer barrel ng iba't ibang unit, no? Huwag po kayo mag-alala, lahat po yan, meron po tayo, okay? Tapos yung tulad nga ng sinabi ko, mga ka-airsoft, no? Ganito, malamig na kasi ang panahon, no? So pag malamig na ang panahon, medyo, ito na yung weakness ng airsoft, no? Tag-ulan na. Alam nyo ba na pag let's say umuulan sa paligid tapos nagpa-fire kayo, alam nyo ba na hindi ganong magandang ang airsoft natin pag maulan, no? Hindi ganong maganda. It is because malamig, 'di ba?
I do suggest pag mga ganon, rifle. Talagang ibibigay naman ng rifle ang matindi sa inyo, di ba? Okay, so ito, dalawang unit for Arca Airsoft. Shoutout, good day and good afternoon, Eduardo Soposo Jr., no? KP19, kung tawagin natin, the Godfather na version 2, version 2, no? Kasi yung Godfather version 1 is the KP06 6.0 rin yun, no? Yun ang version 2, version 1. So, ito yung version 2. Mas maganda na siya dahil competition grade siya. Mas maganda siya dahil maangas ang pormahan niya. Makikita nyo yan, no? Tapos ito kasing lamang nito, okay meron kasi tayong version 1 na tinatawag. Itong lamang nito kasi is naka-ready siya for a RMR site. Halimbawa, lalagyan mo nito. Pwede yan. Aalisin mo lang to, then iuupo mo to, pwede yan. Okay? Design talaga yan para sa ganyan. Ngayon, yung tinatawag na S-series, no, yung parang walang compensator, hindi naka-compensator, ito yon, okay? Ayan, hindi siya pwedeng lagyan nito. Okay? Halimbawa, just in case na gusto nyo yung scope nyo, lalagyan nyo nito, hindi siya agad-agad plug and play pwede. I think merong tinatawag na how do you call this, adapter plate, na aalisin nyo to, iuupo nyo doon, tapos ipapatong nyo to. O yun, meron nun, no? Pero ito, diretso, pwedeng upo agad. Pero, kaya lang, pag inupo mo agad to, medyo nakababa siya. Okay. Anyway, basta, ito, pwedeng iganito. Ngayon ito, kailangan meron ka pang special adapter plate, no? Kaya yun ang downside niyan. Yung unit na yan, kailangan meron ka pang special adapter plate para maiupo mo siya. Okay? So, ano ba pinagkaiba nitong dalawang unit? Kita ba sa camera? Ayan. Pinagkaiba nito, ito, walang compensator. Ito meron. Ngayon, mga ka-airsoft, ito ngayon ko lang natuklasan, pwede yatang alisin tong compensator nito. Tignan ko na lang rin, no, bago ko sa inyo. Pwede siyang alisin dun sa mga nagtatanong kung pwede bang maalis. Actually, hindi ko talaga alam. Hindi ko pa alam, pero titingin ko pwede. Tingin ko pwede, aalisin lang to. Ito, meron lang rito, parang Allen screw part dito sa baba. Para alam nyo na rin alam nyo naman tayo, syempre, open tayo para sa mga bagong discoveries, di ba? Hindi naman tayo, lagi ko naman sinasabi sa inyo, hindi naman tayo perfect pagdating dito sa hobby na to, no? Kaya, hindi ko pa rin alam kung pwede, pero I think pwede. Kaya lang, kuha lang tayo ng mas maliit. Yan. Para maipakita ko sa inyo, baka pwede. O, yan. Actually, hindi ko talaga alam kung pwede. Pero, may nakita lang ako na... Yan. Kasi yung iba parang nahahabaan, pero they want the, the black color of this, no? Ayan, no? Naluluwagan eh. Malay mo, pwede. Pwede! Okay! Ayun, mga ka-airsoft, pwede pala siyang maalis. Ayan na, oo. Kaya lang, tingin ko pwede rin to. So, pwede. Ito naaalis din to, mga ka-airsoft. Ayun. Okay, mga ka-airsoft, ayan. Confirm na po na ito, na yung compensator niya, pwedeng maalis. Okay? Actually, ngayon ko lang rin nalaman, no? Ito, ano lang naman to, mga ka-airsoft, parang ditread lang rin to. Kaya lang, wala akong pangluwang eh. Wala akong panluwang dito, kaya hindi ko maluwangan Pero yun, para lang masagot yung tanong nyo, pwede. Kaya lang ito, meron lang ako sasabihin sa inyo. Okay, reverse thread siya. Okay, hindi siya yung ordinary thread natin Reverse thread, ibig sabihin, pabaliktad siya. Okay, ayan. Nakita nyo naman, naalis ko Ngayon, ibinabalik lang natin kasi syempre para... sa ka-airsoft natin to Pwede siyang, okay, ayun pwede siyang maalis, mga ka-airsoft Dali, kailangan maigpitan muna natin. Yan.
Pwede, ayan, sa mga nagtatanong po, Big Man, pwede bang maalis? Yes, pwede. Ngayon, ang iniisip ko na lang is, paano alisin yung thread kanina, ha? Dali. Yun, biruin nyo, no? Nakakatuwa naman, no? Kasi, syempre, kahit pa paano, ang hirap. Ang hirap. Pero wag na nating alisin. Mahirap pero pwede pong alisin. Okay? Para sa mga taong nahahabaan, pwede pong alisin. Meron po palang, ngayon ko lang rin napansin, meron siyang, ayun na, sa bandang baba na part, meron siyang luwagan, no? Kaya kung nahahabaan ka, alisin mo na lang. Pero ako, for me lang ha, for me, wag mong aalisin. Kasi unang-una, pag inalis mo siya, hindi, ito. Bakit mo aalisin? Isa yan sa mga binayaran mo, di ba? Ayan. Pag inalis mo siya, ang tendency, papangit ang performance niya. Okay, di ba? Itong unit na ito, mga Kersov, napakaganda, Napakaganda niya. Isa sa mga pinakasikat, nung dumating to, sinabi ko nga sa inyo, talagang pinataob nito yung isa sa mga bestseller ko nun, no? May mga bestseller rin ako na unit na mga high-end, like, halimbawa, ang kalaban kasi nito yung no bridge, Ito kasi, itong unit na to, sa totoo, yung no bridge kasi talagang wow, talagang kahit kanino may tanong, okay na okay. Kaya lang, nung dumating yung no bridge, nung dumating to, talagang, based on my sales, talagang nilangaw si no bridge, no? Kasi yung mga Kersov natin, napakamatatalino na rin ngayon. Alam na rin nila yung mga specifications, yung mga details, no? Ng mga different unit, okay? Alam na rin nila, kaya napaka ganda, 'di ba? Kasi ako, tulad ako, yung mga natutuklasan namin sa mga bagong release ng Airsoft, isine-share ko rin naman sa inyo, 'di ba? Katulad 'yon, 'di ba? Ito, isa na lang. Yung version 1 na Godfather, alam nyo ba na iba na yung mga 2025 model. 'Di ba? Sa totoo lang magkaiba na. Ito, subukan yung baklasin, i-dismantle yung 6.0 na KP06 na version 1 na Godfather, no? Subukan yung baklasin yung mga 2020, 2021, 2022 issue down below. Madali nyo mababaklas. Pero yung 2025 model na inilabas ng KJ Works, sa totoo lang, iba na. Hindi nyo basta-basta madidismantle. Especially yung ano niya, yung outer barrel niya, yung mga ganun. Hindi nyo siya basta madidismantle kasi nag-iba na nga siya ng system, no? Lately lang namin rin nalaman yun, pero sineshare ko sa inyo para just in case hindi kayo manibago. Bakit yung older version or older model is nabubuksan nyo, while yung version ngayon hindi nyo mabubuksan, di ba? Ganun naman talaga tayo. Ikaw, halimbawa, meron kang bagong natuklasan, i-share mo sa amin, di ba? Kung sa tingin naman namin, okay naman siyang i-adapt or maganda naman siya, di ba? Okay. Go tayo doon, di ba? Tapos, isa pa, ano pa ba? Ayun, so dire-diretso na muna tayo, no? This unit is naka-fix outer barrel na, okay? Again, ang pag-check ng fix outer barrel, ito, ito. Lagi kayong lagi kayong napapahamak pag chine-check yung fix outer barrel, no? Yung barrel natin, yung unit natin, pag pumuputok siya, ang direction niya, ay ang movement na nangyayari sa barrel natin is forward and reverse. Diba? Gumagano yan. Forward and reverse. Ganun ang barrel natin. Yung barrel natin, hindi naman nag-up and down. Hindi nag-up and down. Hindi rin nagle-left and right. Hindi pumapaling ng kaliwa. Hindi kanan. Okay? Ang movement niyan is ito, yung barrel. Forward and reverse. This is an example of unit na hindi naka-fix outer barrel. Sobrang kalog, syempre sobrang lakas ng clearance, ayan o. Kung yung unit ninyo, merong kalog na let's say 1 mm. 1 mm mga Kersov, ano yun? Sobrang nipis lang nun 1 mm or 2 mm, even 3 mm, okay lang yun, 'di ba? Basta yung unit ninyo hindi kumakalog ng ganito.
15mm. Masyadong matindi yan. Ibig sabihin, hindi naka-fix outer barrel yan. Kaya kumakalog ng ganyan yan. Okay? Ngayon, ito. Paano ba yung ito pang sasabihin ko sa inyo, ha. Huwag kayo masyadong maging paranoid. Huwag nyo laging kinakalog, huwag nyo laging chinecheck kung naka-fix outer barrel, huwag nyo laging ikakalog, huwag nyo laging kumekrono kayo, huwag nyo laging kinokrono. Tandaan nyo yung unit ninyo, laruin ninyo, enjoyin ninyo. Yung unit ninyo, hindi nyo dapat bantayan, hindi nyo dapat i-monitor, no? Basta yung unit ninyo, binili ninyo ng quality yan. Okay? Hindi kailangan mayat-maya minomonitor ninyo, hindi kailangan ganun. Pag ganun ang ginawa nyo, wala na, hindi na kayo mag-i-enjoy dun sa unit ninyo. Okay? Itong unit na to is, syempre, out of the box, naka-fix outer barrel. No? Mapapansin nyo, hindi na siya kumakalog. Okay, hindi nyo siya ikakalog ng up and down at saka left and right. Hindi nyo rin iikot. Forward and reverse lamang. Okay? Yan, pag sinabi kong ito, naka-fix outer barrel, naka-fix outer barrel po ito. Okay? Hindi nyo siya ikakalog ng up and down, ng left and right. Wag. Po, itong isang daliri, patong mo, forward mo, walang kalog, reverse mo, walang kalog. Okay? Ayan, oo. Wala siyang kalog, okay? Ngayon, kung i-left and right mo, ipipilit mong igawi sa kanan, igawi sa kaliwa, kakalog po talaga yan. Ipipilitin mong i-up and down, i-left and right, talagang kakalog yan kung pipilitin mo. Pero, ang tunay na putok ng barel is forward and reverse. Yun lang po yan, ha? Kaya wag po masyadong maging bibo, wag ikinakalog, wag iniikot, kasi minsan may nagsesend, Big Man, normal ba to? Makikita mo, iniikot niyang ganun. Ang tanong, umiikot ba yung barrel pag pumuputok? Di ba? Hindi naman. Kaya, forward and reverse lang po. Okay? Naka-fine tuning, naka-trigger job, kaya itong unit na to matipid na sa gas. Okay? Ngayon, ganito. Lagi ko man sinasabi sa inyo, yung airsoft natin, hate niya yung malamig na panahon. Okay? Kaya make sure, number 1, pag magkokrono ka ng unit mo, use a 0.20 grams of BPs. Di ba? Mag 0.20 grams ka lang. Pangalawa, ay, isa pa nga pala, yung dun sa mga ka-airsoft natin na, dali kuha ko. Yung mga ka-airsoft natin na, number 1, Tokyo Marui user, halimbawa Tokyo Marui yung gamit mo, ito yung gas na dapat sa'yo, ito yung gas na gagamitin mo. Okay? Ngayon, kung ikaw yung tipo ng airsoft player na, nakatira sa mga malalamig na lugar like Baguio City, like basta sa mga malalamig like Tagaytay, mas okay, mas feel ko itong gamitin mo. Okay? Kasi dito, oo, hindi siya ganun kalakas, pero consistent siya. Based on my experience, ito consistent. Hindi yung tulad ng halimbawa nasa malamig kang lugar. Gagamit ka ng 14 kg or 12 kg. Ang tendency sa unang mga 3 putok ang lakas, pero pahina sila ng pahina. Pero ito, based on my experience, consistent siya, 9 kg lang. Okay? Tapos isa pa, kung yung mga perya operator user ng mga airsoft, yung mga nagpapalaro sa perya, bossing, ito yung mare-recommend ko na gas na gagamitin ninyo. Kasi perya operator kayo, unang-una, ang gumagamit ng unit is public. Iba-iba, di ba? Ngayon, mas madali yung wear and tear ng unit kung ang gagamitin mo is 12 kg and 14 kg. Since perya operator kayo, okay lang na gumamit kayo ng medyo mahinang ganito. Less ang wear and tear ng unit, at the same time, kahit dire-diretsong firing, pwede. Okay? Kasi hindi ganun kabilis lumalamig ang magazine nyo pag ganitong gamit nyo. Kasi nga, design to para sa mga malalamig rin na area. Okay? Pag gumamit kayo 12 kg, 14 kg, pag pumutok na yung client ninyo ng 1 full rounds, ang tendency, malamig na siya. May downtime pa, medyo painitin nyo pa siya, di ba? Medyo i-cool down nyo pa using your body temperature, gano'n. Pero pag ganitong gamit na, hindi siya ganong lumalamig, okay? Lalo na sa mga perya operator, kapag kayo pakinabang to, kasi ang goal nyo sa isang perya, ma-hit lang nila yung target. Hindi naman sila nagre-require, halimbawa yung player, hindi naman siya nagre-require na gusto niya malakas. Hindi, di ba?
Sa mga perya, ang goal mo is ma-hit mo yung mga soldier, yung mga target, or maputok mo yung mga balloons, di ba? Kaya dito, kaya nang ibigay nito yung hinahanap ninyo, okay? So, isa pa, mga ka-airsoft ganito, no? Merong nagtatanong kasi, meron raw akong ini-live na CC Shadow, okay? Yung dati kong nilabas na video, yung CC Shadow is nag 434 FPS. Meron rin ako nilabas na CC Shadow na 440 FPS. Meron ako nilabas na Shadow na 430 FPS. Meron ako nilabas na Shadow na 418 FPS lang. At meron ako nilabas na Shadow na 390 FPS lang. Bakit daw ganon? Mga ka-airsoft, let's say ganito. Let's say merong 10 CZ Shadow. Hindi lahat ng ZZ Shadow na 10 na yan is pare-parehas ng FPS. Kahit na i-upgrade natin yan, hindi lahat yan magpe-perform ng pare-parehas na FPS. Ganito yan. Isa kang ama. Mabait ka. Hindi mainitin ang ulo mo. Don't expect na yung 5 mong anak is ganun din. Di ba? Meron kang magiging anak dyan na mainitin ang ulo, meron kang magiging anak na bully, meron kang magiging anak na iyakin, meron kang magiging anak na malambot ang puso. Iba-iba yan, ha? Katulad nun, nag-launch tayo ng mga CC Shadow na orange, di ba? Nag-launch tayo. Hindi po lahat yon magkakaparehas ng FPS. Kahit pare-parehas ng item, ng bagay na pag-upgrade natin sa kanya, hindi magkakapare-parehas ng FPS yung 10 piraso na yon. Okay? Merong malakas doon. Merong in-upgrade naman natin pero makunat siya. O, di ba? Merong ganon. Kaya wag kayong mag-expect na halimbawa, Big Man, bakit yung kumuha nung December, hindi, wag masyado malayo yun. Big Man, bakit yung kumuha nung March 30, napanood ko, ang taas ng chrono niya. Pero bakit yung unit ko is nasa 418 lang? Bakit yung isa 434? Bakit yung akin 390 lang? Mga ka-airsoft, yun nga sinasabi ko sa inyo. Hindi po natin mapipili yung matataas doon. Bawat isa, meron siyang unique na lakas, no? Pero don't worry, kasi syempre, mas malakas, sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Mas malakas, mas prone ang wear and tear, di ba? Mas malakas, syempre, ang goal naman natin dito sa airsoft talaga, hindi batayan yung mataas ang FPS para masabi mong malakas siya, no? Isa sa batayan natin dito is matupad yung goal mo. Ano ba? Ma-hit mo yung mga target mo. Okay? Ayan ha, basta yan sinasabi ko na yan, pwedeng magsilbing gabay sa inyo yan, di ba? Pwedeng yan ang magsisilbing gabay sa inyo para doon sa unit ninyo, mas ma-enjoy nyo siya sa araw-araw, okay? Okay, boss from Bicol, paano mag-order? Jonar, Timog, Bossing, mag-message ka po sa amin para makapag-order ka, malaman mo yung mga details. Hello, shoutout! Sabi ni Sir Esteban, boss, pwede ba magpa-recondition ng airsoft ko po sa inyo? Tsaka yung magazine po, sumisingaw. Ano po yung ipapa-recondition mo? Rifle or pistol? I will assume pistol kasi sabi mo magazine mo sumisingaw. To answer your question, bossing, pwede po. Kaya lang, pag magpapaganyan kayo, magpapa-recondition, restore, general maintenance, wag po kayong maging apurado, ha? Kumbaga, medyo mahaba po yung pila ng mga for repair natin, sa totoo lang, no? Kasi nag-summer kasi, 'di ba? During summer maraming nag-airsoft, so maraming nag-airsoft na dahil nga summer mainit, malakas yung airsoft, marami ring airsoft na bumigay, no? Meron lang konting pang-unawa lang na first come first serve po tayo, okay? Sir Rudolph, Boss Big Man, tanong ko lang kung ilang araw po ang pinakamatagal na pagdating ng unit pag na-ship na. Normally 2 to 3 days. Kaya lang ganito, Sir Rudolph, medyo konting pasensya lang po, no? Kasi ganito yan. Normally, kami, pag naibigay na namin, naipaship na sa courier, meron ng waybill,
2 to 3 days lang nasa client na, no? Normally yan, normal po yan. Kaya lang, minsan kasi may pagkakataon na nagkakaroon ng delay. Bakit? Ano ba yung mga delay? Number 1, lalo na kung tawid dagat ka. Kung tawid dagat ka, minsan may delay. Ano yung mga delay? May bagyo. O, di ba? Wag naman sana ha, pero nagkabagyo, lumubog yung barko. Yan, mga delay talaga yan. Di ba? Mga delay, yan yung mga delay na talagang hindi natin hawak. Pero yung may bagyo, di ba? Minsan, wag naman sana, pero na-aksidente yung di ba? Yung courier, na-aksidente yung van or yung truck na nagtra-transport ng goods. May delay doon. Siyempre, kasi, imbis na nasa biyahe na, wala, kukuha ng backup yan para mailipat yung goods doon sa another truck. O, di ba? May mga ganon. Hindi po natin kontrolado yan, pero mostly, normally naman talaga, no? Kumbaga, ano lang yan, mga isolated cases, no? Pero normally, almost 95% is nakakarating naman between 2 to 3 days. Okay? Wag po kayong kabahan, wag po kayong mag-alala. Tapos, meron naman po tayong binibigay na tracking number. I-track nyo lang po. Ngayon, kung napapansin nyo, yung unit ninyo, hindi umuusad, tawagan nyo lang po yung courier, no? Ganun lang naman. Follow up lang, no? Pero, mostly naman talaga, dumarating between 2 to 3 days, okay? Good evening and blessed night, sabi ni Bray Lasabia. Okay, shout out po sir, sabi ni Nujla Soposo. Ito, kay sir to. Ito, Eduardo Soposo, ito yung unit niya. Ito po, i-review na po natin, no? Hello, shout out po sir, shout out. Okay, sabi ni Prince Edward, shout out po idol, shout out po sir, Prince Edward. Okay, so dire-diretso na tayo. Baka naiinip yung ka-airsoft natin, si Mr. Eduardo Soposo Jr. Hello sir ha. Good evening po sa iyo. Okay, mga ka-airsoft, ito yung unit ng bossing natin. Ha? What is good and special about this mga ka-airsoft? Full steel yan. Okay, CNC steel, lalo na yung mga parts na delikado, yung mga parts na gumagalaw, yung mga parts na nagwe-wear and tear, steel na yan. So, hindi siya yung ordinary na alloy. Okay? Pag ganyan yung unit nyo, dahil nga steel, capable na siya of 12 kg and 14 kg. Okay? Pakita ko muna sa inyo. Kunin ko yung gas ha. Okay. Mga airsoft, this is the 12 kg gas. And this is the 14 kg gas. Okay? Yan. Magkaiba yan. Bakit? Ito yung standard na gas. Okay naman. Malakas naman. Pwede na. Ngayon, kung gusto mo mas malakas, gamit ka ng 14 kg. Since itong mga unit na to, itong dalawa na to, is full steel CNC yung loob, pwede siyang gamitan ng 14 kg. Okay? Tapos, ito pa. Wag mong gagamitin siya ng CO2 kasi mga ka-airsoft, although full steel CNC, I don't advise. Bakit? 2011 na to eh. Normal na malakas talaga 2011 plus na i-fine tuning, na i-trigger job pa, naka-gain pa siya ng mas matinding kalakasan, tapos gagamitin mo pa nito, magiging sobra na yung lakas niya. I'm just afraid na baka masakripisyo yung integridad ng materyales na gagamitin natin, di ba? Bagay na ayaw naman natin mangyayari yon, okay? So, ito na yung unit natin kay Airsoft. Napakaganda, napakalupit, napakasarap gamitin nito. Competition grade, mga Airsoft, kasi natin, ang beaver tail naka-bypass. Kahit hindi mo i-press. Normally, ang 2011, kailangan nakapiga ka sa beaver tail bago ka makapag-fire. Pero ito, kahit hindi ka nakapiga, makakapag-fire ka. Okay? Ganun rin, meron pa rin siyang ambidextrous na access. Ayan, no? Kung gusto mong i-lock siya, pwede. Ambi. Ayan, kawit-kawit lang. Kung kanan ka, ayan. Pag naka-lock, naka-safe, ayan. Kahit anong pindot mo, hindi siya magpa-fire. Pag naka-safe, hindi mo rin makakasa. Okay? Hindi rin siya magpa-fire kasi naka-safe. Pag in-unsafe, magpa-fire siya. Okay? So, ngayon, kunin natin yung magazine ng ating Airsoft. Siyempre, ito na. Inaalis kasi natin mga Airsoft sa hangin kasi para hindi siya, Yan. Okay, so, tulad nga sabi ko sa inyo, number 1, ay, hindi ito. Okay. Tulad nga na sinasabi ko sa inyo mga ka-airsoft, parehas lang pala ng magazine. Okay. Tulad nga na ito, kunin natin mga magazine. Tulad nga na sinasabi ko sa inyo mga ka-airsoft, itong mga unit na to is
talagang the best na masasabi natin, no? Itong mga unit na to talagang magiging kapaki-pakinabang. Number one, press the valve. So, press the valve. So, press the valve, then spray tayo ng oil. Look, ano yun? Tagdyan mo. Tapos, blow mo. Okay, then, lagay rin tayo rito mga ka-airsoft, okay? Ngayon, naglagay na tayo rito, okay na yan. Ngayon, maglalagay tayo ng bala. Actually, may nakaload na bala. Lagyan pa rin natin, no? Ay, maganda alisin natin ito. Hindi ko kasi sure kung anong grams itong nakalagay na bala. Okay, alisin natin yung bala. Lagay tayo 0.20 grams, okay? Pump lang po tayo mga ka-airsoft, oh. Mas maganda pag may reloader tayo kasi mas madali tayo makakapag-fire, okay? Ngayon, loaded na. Pasok natin sa unit, kasa, ready to fire. Uy, sorry. Hindi ko pala nalagyan ito ng oil. Sorry. Lagyan natin ng oil, slide stopper, then lagyan rin natin sa nozzle. Kasa, i-lock manually, lagay natin dito, okay? Then release, then rest. Pasok, kasa, ready to fire, oh. Okay, firing tayo mga ka-airsoft. Firing. Number 1, firing. Wala. Ulo ko na naman ito. Alisin na kaya natin yan, no? Ayaw. Naiinis ako. Ayaw gumana. Dali. Gusto ko kasi micro na natin. Dami na namang alikabok. Ayaw lumusot ng krono. Ayaw lumusot ng krono. Okay, ulitin natin to. Lagyan natin ng gas. Upside down, then press down. 1, 2. Sira yung valve on the spot, oh. Nakita mo, tama na yung pagkaagas ko, di ba? Diretso nga eh. Ha? Diretso. Oo nga eh. Okay. Busted pengi akong ibang magazine. Busted ang natin, mga ka-airsoft, ang magazine natin. Okay lang yun, buti na lang dito pa lang sa atin. Bumigay na siya. Ang hirap pag bumigay pag nasa ka-airsoft na natin, di ba? Pengi. Then, sa bago, kuha ka sa bago. No problem yan. Ano na lang to, siguro for katay. Pero sayang naman, palitan na lang natin ito ng bulb para sa ating kay airsoft. Pero para rito, palitan mo ng bago. O yan, katulad niya mga ka-airsoft, tulad nga na sinasabi ko sa inyo, yung live natin, real time eh. Wala tayong pagkakataon para i-edit, di ba? Real time. Nakita nyo naman, naggagas ako, biglang sumingaw siya, no? Okay na lang rin. Ngayon, papalitan natin ng bagong gas, okay? Ay, ng bagong magazine, okay? Ngayon, press the valve natin, then spray. Okay, after that, na-press natin, then sa ilalim rin. Okay? Ngayon, syempre, lagay tayo ng gas, no? Dahil since 12 kg, 14 kg, pwede rito upside down, then press down. 1, 2, nawala yung valve, no? Yung o-ring lang ba? O nandiyan pa yung nozzle? Ayan pa. So, malalagyan pa ba to? Hindi na siya bumababa? Oh, pwede na. Pwede na. Tabi mo lang, lalagyan ko lang ng o-ring. Okay, so ngayon lagay tayong bala mga ka-airsoft, no? Hatakin natin ito pababa. Put your right thumb here. Always. Ganyan gawin natin. Pump lang po tayo. Okay. Firing po tayo mga ka-airsoft. Pasok sa unit. Whatever the result, mag-add na lang tayo kasi lumamig yung unit, lumamig yung gas natin na ginagamit. Firing!
Wala. Wala, ano nangyayari? Lolo ko na naman. Oo nga. Yun. 400, ilan? 437. O, 437. O, huwag kayong magtataka. Dati meron akong Krinono nito. Nag 440, nag 450. Ngayon, 437. Okay na. Tama ba? O, 437. Firing! Ayaw. 431. 431. Okay? Ayan. 437, 431. Bakit bumaba, Big Man? Normal lang po nabababa mga ka-airsoft kasi lumalamig na po yung magazine. Ayan po. So, syempre, nag-fire na tayo. Kaya ang chrono, ginagawa yan sa unang putok, ha? Pag sa unang putok, pagkakaload nyo lang ng gas, dun kayo magko-chrono. Hindi na accurate ang chrono na makukuha nyo pag hindi sa unang putok nyo ginawa. Okay? Ngayon, firing na tayo. Dire-diretso ko na, ha? Dire-diretso ko na. Pasok natin sa unit. Ready to fire. Firing! Ay, pangalan? Mr. Soposo, Eduardo Soposo Jr. Hello, bossing! Ito na po, pa-firing na po natin. Firing! Open slide kasi, bossing, wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, ito, yung proper way ng pag-release ng slide. Huwag mo nang hatakin to. Release. Okay, no? Ganito. Ang tendency kasi, pag ito hinahatak nyo, kumikis-kis siya rito sa slide. Ngayon, pag kumikis-kis siya rito sa slide, there's a big possibility, chances na mabilog yung slide. Mawala yung L-type na kinakawitan niya. Kasi ganito yan, no? Kung ito yung slide mo, ito yung slide stopper mo, kailangan ganyan. Diba? Gumaganyan siya. So, kumakawit siya. Every time na i-release mo to na kinakayos mo, itong kinakawitan niya is nabibilog. Pag ito nabilog, hindi na siya kakawit dyan. Dudulas-dulas na siya. Okay? Kaya, ang pinaka-proper, release the magazine, then release the slide. Paano? Huwag mo nang hatakin to. Pull back yung slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Unit natin kay Airsoft. Sana nag-enjoy. Sana mag-enjoy ka rito. Sir Eduardo Soposo Jr. ready for packing. And syempre, ready for shipping. Ano, please? Pasum, sir. Paano pasum? Ha? Paano isum? Patawagan mo nga. Ito, paano isum? Paano, may request siya eh. Please, pasum, sabi niya. Paano zoom, sir? Good evening po. Yung Soposo. Sabihin mo nga, tawagan, anong zoom? Or, sir, pakilinaw, anong zoom? Paano isum? TJ Agapay, good evening po, Sir Big Man. More power po and God bless. Hello, sir. Hello, Sir TJ Agapay. More power din sa'yo. Shout out from Cavite City, Orlando, Alcantara, Tarak. Oy, Edward Vincent De Jesus. Good evening, Sir Big Man. Hello, good evening, sir. Okay, John Artimog, bossing, mag-message ka sa amin ha, para ma-message, magkaalaman tayo kung ano yung gusto mong orderin, kung ano yung detalye na gusto mo. Si Mr. Soposo, ano yung sinasabi mo? Ano sabi? Sabi mo tawagan, tanong paano isusum? Isusum yung... Hindi ko alam eh, kasi kung merong magsusum, dapat siya eh. Pero okay na po. Salamat sa tip, sir. Bago na naman natutunan si Jen Valenzuela. Yung pag-demo sana kanina. Huh? Paano pag-demo? Okay. Ganito, sir. Mga ka-airsoft, pag nanonood kayo ng vlog, himbis na yung cellphone nyo nakatayo, mas maganda ihiga ninyo. Pag hiniga ninyo yung cellphone nyo, magsusum in yun. No? Pag manonood kayo, mag-sample ka. Look, mag-sample ka. Ayan. Yung normal muna, yung normal. Yung normal, yan, pakita mo yung normal.
ba yan? Yan yung normal. Both cam ha. Yan, makikita nyo yan, mga ka-airsoft normal, di ba? So, ang tendency medyo maliit. Tignan nyo pag hiniga ko to ha. Dito mo yun pa. Saan? Yun. Ganito. Okay na? Ayan. Oh, ba't ganyan? Back mo muna pag ganyan. Ba't wala? Wala ba itong rotation control? Meron pa. Doon. Saan? Ganun mo pa. Ayan, ayan. Ba't ganyan sa'yo? Bag yung phone mo eh. Kainis. Dali ah. Bag yung phone ni Lucas eh. Nakakainis ako. Tingnan mo. Oh. Labas mo. Oh. Ba't ganyan? Ayan, mga ka-airsoft ito. Makinig kayo ha. Wala naman internet to. Uy, ano ba yan? Ayun, ito na lang ang iPad. Kakainis. Ayan, mga ka-airsoft to. Tingnan nyo ha. Pag ito, ayan, pag nanonood kayo ng ganyan, medyo maliit ang dating, di ba? Pero pag iniga nyo, ayun no. Mas makikita ninyo, ayan, pakita mo. Ayan, yan, ganyan, yan, napapansin nyo, mas malaki siya tignan, mas klaro, mas detalyado, pero pag ganyan, maliit, di ba? Kaya ako, napapansin nyo, yung monitor ko, nakahiga, ayan, o. Ayan, pag nakahiga, mas klaro, di ba? Mas maganda nakanood ng mga ka-airsoft, nakahiga, no, para maliwanag yung pinapanood ninyo na live natin, okay? Ngayon, yung paano to na live na? Okay na po sir, haha, ganun pala dapat, sabi niya, no? Okay, yan. Okay. Ngayon, para makita mo ng malapitan yung unit mo, syempre, alam ko gusto mo yan. O, diba? Malapit ba? Kita ba? Yan. Ito yung unit mo. Ready na po natin for packing and ready na po natin for shipping. Mga bossing, yung mga sticker dyan, kayo nang bahala, pwede nyo namang alisin yan. Okay? So, ito na yung unit mo. Ready na natin for packing and for shipping. Nasaan yung picture ng chrono test? Ay, di ba may picture sa'yo? Sige. Akin na nga. Ayan, okay. Okay. Ito lang Sir Mr. Soposo, Sir Edward, kung makikita mo yung chrono nito, nag-ilan? 430 something. 430 something. Baka lang kasi dumating yung hindi naman to akin na yung isang cellphone. Yung pang yung isang cellphone, yung itim. Baka lang kasi meron ka mapanood na ibang video ko, tapos magtaka ka, bakit mas mataas yung FPS ng isa laban dun sa isa. Bossing, I'm very sorry. Hindi natin pwedeng pagpare-parehasin yung FPS. Hindi namin kaya yun, no? Tulad nga ng sabi ko at the start of this video, minsan merong unit na makunat. Minsan merong unit na madaling i-upgrade. Dali, ha? Ayan, to. Tignan mo to, bossing, ha? Ayan, ha? Ito, same din ng unit mo to. Ayan, same ng unit mo, ha? Ayan. Same to ng unit mo. Pero kung makikita mo yung FPS, pakita mo sa kanila para... Ayan, ha? Isusum ko, ha? Ayan, ha? Okay, tayo.
Ayan. Isinom ko, ang FPS niyan 480, both camera ha. 480. Pero baka magtaka ka, bakit ito 434 lang? Tulad nga sabi ko, hindi magkakaparehas. Let's say meron 10 unit na ganito. Let's say may 10 unit na ganito. Meron dyan isa outstanding. Meron, kumbaga bibo. Walang iniwan sa anak. Meron kang anak na matalino. Meron kang anak na minsan kailangan tutukan para mag-aral, di ba? Para mag-review. Meron ka namang anak na minsan, kahit hindi mo siya reviewin siya sa sarili niya, nakakapag-review siya. Mga ganon. Katulad dito mga sir, hindi, kung let's say kung meron 10 ganitong model, hindi po pare-parehas lahat ng chrono. Kahit pare-parehas ng paraan ng pagkaka-upgrade sa kanya, minsan talaga merong makunat. Pero eventually, dumudulas din, no? Umaano rin, lumalakas din, no? Pero meron talaga, minsan makunat talaga, no? So, itong unit na to, hindi na rin maikakaila, mataas na rin ang FPS, maganda na rin ang resulta. Medyo, yun nga, 434, yung kanina, no? O, hindi, ilan ba? Nasa yung chrono ko? In-out mo na? In-out mo? Na-off mo no? So, hindi na natin makikita yung result na kanina. Hindi na nga makikita. No? Yun. Basta, bossing, no? One thing is sigurado dito sa unit na to, mag-e-enjoy ka po, no? Mag-e-enjoy ka rito, okay? So, yun nga, yung sinabi ko, hindi naman FPS actually ang basihan, no? Ang importante, maibigay niya yung hinahanap mo, ma-meet niya yung expectations mo, okay? Meron na namang gumagamit ng dummy account. Meron na namang gumagamit ng multiple dummy account. Okay. Hirap sabihan. Yung isang kulay, ang order ko po, hindi po black. Baka po makalimutan. Okay na po, sir. Tanong mo, patawagan mo. Ganito raw ang order niya. So, mas mataas to, 'di ba? Kasi tanto two-tone to. Ang pagkakaalam ko sa pinag-usapan namin, black. Ngayon, kung ganitong order niya, mas mataas to. Okay? Pakausap mo na lang kay mama mo. Habang hindi pa tapos ang vlog, pwede pa nating i-relive. Sorry kung ganun, bossing. Iyan na natin. Buti na paalala mo, buti nasabi mo, no? Okay, so ito yung unit natin kay Airsoft. So, magtatawagan muna sila ni Ma'am Sally, no? Okay, next unit natin, no? Unit natin, babalikan natin to, no? Unit natin, Jerwin Abesamis of Kapitan Pepe, Subdivision, Cabanatuan, Nueva Ecija. Uy, ilang beses na kami pumunta rito, pero itong tao na to, never ko pa na-meet to. Meron konting pagkakamali. Linawin mo lang. Ang gusto niya yata, ganito, natutong. Yung ano eh. Oo, tawagan mo na lang. Hindi, ito. Itong Eduardo Soposo. Si Sir Edward. Tawagan mo, mag-usap kayo. Mas mataas to eh. Nang yung two-tone. Kesa sa all black. Mag-usap na lang kayo. Okay? So, next unit muna natin is unit ng ating ka-airsoft, no? Jerwin Abesamis. Naiinis ako sa chrono natin. Naglolo ko. No? Jerwin Abesamis, ito na po yung unit mo. Yun nga, tulad ng sinasabi ko, may pagkakaiba to. Ang pagkakaiba niya ito, may compensator, ito wala. Okay? Although, pwede mo rin namang alisin to. Okay? So, itong unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job, hindi nga lang siya naka-anti-freeze nozzle, at hindi pa rin siya naka-hop-up rubber. So, itong unit na to, napakasarap, mapapakinabangan mo na ng gusto. Itong unit na to, ibibigay yung gusto mo. Itong unit na to, capable of 12 kg, capable of 14 kg. Itong unit na to. Ano yan? Okay. Patay ako dyan.
Oo nga, ako pala nag-ano niyan. Mali. Ayan mo na. Sige, go, 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 go! Pengi, pengi! Alin? Pengi, 19S. Hindi, mamaya na. Sige, mamaya na, mamaya na. Sir, standby ka lang. Sige, palitan natin yung unit mo, okay? Nabigla ako doon. Nagkamali ng type, pero go! No problem sa atin yun. Napakaliit na bagay, okay? So, ito yung unit natin ka-airsoft. Naka-fine tuning, naka-fix outer barrel, naka-trigger job. So, wala nang babaguhin. Ganun pa rin, full metal, capable of 12 kg and 14 kg, full steel. Okay? So, itong unit na to, mag-e-enjoy sigurado yung ating bossing, yung ating ka-airsoft. Okay? So, let's begin. Nasaan yung magazine ito? Tapos na to, pwede di palo. Sino? Ito. Ano ba yan? Hindi pa pala. Hindi pa. Okay, so magazine natin. Number 1, syempre, press the valve, then spray. Okay, then dito sa ilalim. Okay, tapos lagyan natin syempre ng 14 ng gas. Okay, upside down, then press down. 1, 2. Ganun. Okay, then syempre, ayun na. Pasok na, ay, silicone oil muna. Kasi ilock manually. Okay, then dito. Okay, then syempre, lagyan natin ng bala. Okay, after that, pasok sa unit. Ready to fire. Krono. Ako na. Lolo ko eh. Okay, firing! Oh, visit! Hoy! Lolo. Alisin mo nga itong visit na to. Pumutok na ng tatlo. 402. Okay, 402. So, pumutok na siya ng ilang beses. Malamang sa malamang lumamig. O, ayan, lumamig na. So, kaya ano, magdagdag na lang tayo mga ka-airsoft na ng 10 to 15 or maybe 20. So, 422. Okay? Ayaw. Nakukonsumi ako. Ano nangyayari dito sa corona natin? Kanina okay naman. Wala na, hindi na ako makakapag-corona ng matino. Ang lamig na. O, diba? Kung sana. Kung sana, ano eh. Okay. Isa pa. Wala talaga. Okay, so firing muna natin. Pasok ko muna yung lagyan ko ulit bala. Tignan natin kung maikrono ulit natin mamaya. Okay, pasok. Firing. Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Ano mo to? Alisin mo muna sa aircon. Pakita mo yung aircon. Kahit dun sa isang camera lang. Tutok mo lang. Yan. Buhatin mo lang. Buhatin mo lang. Huwag mong babaguhin yung angulo. Pakita mo lang. Buhatin mo buhatin mo. O, pakita mo. Yan. Nakatutok kasi sa aircon mga ka-airsoft, no? Kaya sabi ko nga sa balik mo na rito. Kaya medyo yun ang nagiging problema natin. Sabi ko nga sa inyo, pag malamig ang panahon, syempre, apektado yung performance ng airsoft natin. Okay? So, yung kay bossing, anong gagawin natin? Okay na, palitan natin. Bigyan mo ako ng 437. Sir, yung isang kulay ang order ko. Oh, isang kulay daw order niya. Okay? Alisin mo muna ito dito. Yung 40. Yung isang kulay, akin na. Tuto. Ngayon, yun, akin na yun.
Gumawa na ako niyan dyan. Hindi, buti na remind niya tayo, no? Buti na napaalala niya. Kasi kung hindi, putya, dire-diretso ako rito. Ayan, o bossing, ito na yung unit mo. Two-tone, okay? Two-tone color, na pinagpalit lang natin, inalis lang natin. So, okay na, ito na yung unit mo, ready na to, no? So, ganun pa rin. Siyempre, kailangan i-test pa natin. Kasi i-lock manually, spray tayo. Okay? Then, dito sa ilalim. Kaya nga magazine niya. Nasa yung magazine niya? Ito. Hindi, ito, yung... naman. Okay, magazine, siyempre, spray. Dito. Okay, pengi akong ano. I-12 na lang. Okay, kuha tayong... lagyan natin ng gas, upside down, then press down. 1, 2. Ito yung sira. Mali, sorry. Nagkamali lang po ng dampot. Ito po yung sayo. Press the valve, then spray, then dito. Lagyan mo nga X yung sira na, visit na yan. Okay, upside down, then press down. 1, 2. Yung inlet, nangyari na kanina yan eh. Ganyan din eh. Lagyan po natin bala. Sa paglalagay ng bala, hatakin to. Put your other tab here. Then dito ilalagay yung bala. Okay? Okay. So, ayan. Kailangan, bossing, ang bala natin, alternate, left, right, left, right, left, right. Okay? Pasok natin. Baka nagchat-chat siya. Ayos daw, ayos. Ayos. Firing! Open slide kasi po. Bossing, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Okay, napakaganda ng unit. Pag itatabi na, make sure walang bala at walang lamang hangin. Passing away. Okay? So, ito na po yung unit mo. Ready na po for packing and ready for shipping. Okay? Ito isa. Testing ulit natin. I-chrono natin. Mga ka-airsoft, no, medyo naiinis ako kasi yung chrono ko nakakahiya tuloy. Sana pwede siya. Ano nga yan? Pag bumili na tayo ng corona na yan, visit na yan. Lagi na, nakailang bukas na ako rito. Okay? Nakailang bukas na ako rito. Sa corona natin na to. Okay, so lagyan natin ng gas, syempre, hatak. Ay, lagyan natin ng bala. Nainggit si... Pasok, pasa. Samis. Ano sina? Meron palang tutol na. Sina? Yung may-ari ng yan. 400 FPS mga Airsoft. Firing. 405. 405. Firing. 406. 406. Firing. 403. 403. So, yan ang FPS niya. Ilan bang FPS nito? Ano? Umaba? Wala akong resulta pa, no? So, 405, 403. Pagpasensyahan nyo na malamig na rito sa shop. Siguro dagdag na lang tayo ng 10, 415, or 420. Okay, firing tayo, firing! Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Then mga ka-airsoft, sinong Jerwin Abisamis? Gusto rin niya ng... Hindi, sabi niya meron palang tutol daw ng KP na yun. Okay. Actually, meron naman talaga. Ay, pakita mo. Meron talaga. Kami, hindi, tayo lang ang meron. Ayan meron naman talaga, di ba?
Ayan, oh. Oh, meron naman talaga. Oh. Okay, so ito na yung unit. Siyempre mga airsoft, Sir Jerwin, Mr. Soposo, ito lang advice ha, advice. Pag yung unit ninyo itatabi ninyo, make sure, siguraduhin ninyo, okay? Walang lamang hangin at walang lamang bala. Yung walang lamang bala, magbe-benefit dyan yung spring ninyo, okay? Andali, US, salamat po, no? Yan, kung walang lamang bala, magbe-benefit dyan yung spring nyo. Kung wala ring lamang gas, pag itinatabi nyo, ang magbe-benefit dyan is yung mga ano niya, valve, output valve and inlet valve, no? Hindi ko alam kung mga newbie, yung mga player na itong mga umorder ngayon, pero kung newbie, mas maganda po sundin nyo ako. Pero kung meron kayong experience na masasabi nating nakasanayan ninyo, halimbawa, nakasanayan ninyo, hindi kayo nag-iiwan kayo ng gas, go nyo na yon, di ba? Kung doon kayo sanay, kung sa tingin nyo effective yon, go nyo na yon. Pero kami rito sa Big Man, hanggat maaari po gusto namin walang gas para walang load na binubuhat, walang puwersa na ginagawa yung mga valve natin, okay? Isa pang ipagmamalaki natin sa unit natin mga ka-airsoft, napakatipid. Nagpaputok tayo ng ilan? Let's say 20. Tignan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, naka 20, naka 30 na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 2 seconds lang na gas, nakaka 40 rounds na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 2 seconds lang na gas, nakaka 50 rounds na tayo. Napakatipid ng mga unit dahil naka fine tuning, naka trigger job. Tapos, syempre, yung unit mo, sarap. 5.1 kasi, no? Mga airsoft, no? Yung 5.1 versus sa 6.0, kung sa feel at feel, mas malakas ang recoil ni 5.1. Si 6.0, sa totoo lang, lalo na yung isa may compensator, mas tame, no? Mas ano siya, mas maamo. Kumbaga, ito medyo may pagka-aggressive pa. Lalo na, basta ang unit paliit ng paliit, nagiging aggressive yung bala, nagiging parang ang lakas kasi, syempre, ang lakas ng palag, di ba? Pero, habang umahaba, mas nagiging pino. Okay? Unit ng ating airsoft, Sir Jerwin Abesamis, make sure walang bala, at saka walang hangin pag itatabi. So, ito na po, ready for packing and ready for shipping. Mga airsoft, nako po, hello, shout out po sa inyo lahat sa mga nag-share ng ating live video. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, paki-share po yung live video natin, no? Baka may mga tanong pa sila. Sabi ni Mr. Soposo, salamat po. Thank you rin, sir. Thank you rin po sa iyo. Andy Paharillo Tana, how much po tarang tactical nyo, sir? Mag-PM po kayo. Okay, how much po tayo ganyan? Okay. Okay guys, yun lang muna for now. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nag-share ng live video. Thank you. Mr. Soposo, pa-share live video. Sa mga hindi pa nag-share, pa-share po yung live video natin. Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day.